balota ng mga kasama nating bumoto. Duterte! Yung mga tipong mga, kasi tinitingnan ho natin, yung tipong hindi naka-green, yung tipong ano lang, yung parang walang pakialam sa politika. Pero nakakabilib ho, nakakatuwang makita na yung mga kababayan natin na hindi mo pagkakamalang babad sa politika, binoboto ho nila yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa totoo niyan mga kababayan, sa mga nakalipas na araw, talagang napapaisip tayo kung anong kahihinatnan nitong eleksyon na to. Pero ngayon ho natin nakita na naiintindihan na natin kung bakit takot yung mga taga-alyansa. Kasi alam ho nila ang tunay na numero. Malakas ho ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panahon na ho ng pagganti. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Sa mga hindi pa ho bumoto, lumabas ho kayo. Sa ilang buwan ho nating pangangampanya, panonood nyo ng video. Ngayon, kung hindi ho kayo boboto, para anak ng toka, madaling araw na, nanonood pa kayo. Ngayong panahon na ng election, hindi kayo lalabas. Paano ba yan? Kayo ho ang kailangan ngayon. Tapos na ho tayo sa pangangampanya. Nailatag na ho natin ang mga plataforma nila. Narinig nyo na ho, na-share nyo na sa inyong mga mahal sa buhay. Ngayon, ito na ho ang inyong parte para maganap na yung mga dapat maganap sa mga susunod na araw, ika nga, di ba? Ayan ho, bumoto ho kayo, kailangan ho. Huwag sabing isa lang naman ako kahit di ako buboto. Hindi magkakaroon ng ika nga difference, di ba? Sa dami natin, 60 million tayong botante, 70 million tayong botante. Wala namang bilang yung isang boto ko. Hindi ho ganon. Kung yung pag-iisip ng mga taga-suporta ni Tatay Digong o yung mga nagmamahal sa mga pinagkatiwalaan ni Tatay Digong, ganun mag-isip, sabihin na ho nating 500,000 katao, ganun ang inisip ng sabay-sabay na, ay okay na, hindi na ako boboto kasi isang boto lang naman ako hindi naman bibigay ng difference yan. Hindi ho. Ini-encourage ho kayo. Napakahalaga ho ng boto nyo. Pagka pinagsama-sama yung mga nag-iisip na hayaan mo na mainit ako lalabas. Paalala, magdala ho kayo ng tubig kasi medyo mainit. Ang plano ho talaga, ang game plan ganito. Napag-usapan ako ng kasama ko ganitong saan. Alas 7 o alas 5 pa lang, boboto na tayo. Anak ng toko, umabot na ng alas 10 ng umaga. Di pa gising yung kasama ko. Kaya yun, nakaboto kami alas 11 ng umaga. Pero mahalaga, nakaano na ho tayo. Tapos na tayo, naikas na natin yung ating 10 kandidato. 10 lang, pasensya na PDP Ang iboboto ko lang, yung mga individual na tinaas na kamay ni Tatay Digong. Ay, meron ata ho tayong tinagdaga. Wala, lang, 10 lang. Duterte, solid. Ayaw natin mabigyan ng pagkakataon na yung mga ibang kandidato na makipag-agawan pa doon sa 10 kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama ba? 10. Tama, 10 lang. Kasi ang tinitingnan ko lang listahan yung yung ginawa ho natin, gumawa ho kasi tayo kasi dito sa local, kailangan meron din ho tayong yung mga numero na lang linagay ko doon sa mga kandidato natin. Double check, triple check, quadruple check. Kasi baka malito ho kayo. Kasi yung makina, hindi na nga natin malaman kung binabasa tapos baka may problema pa sa pagka-shades o kulang o sobrang. Basta yun na lang ho mga kababayan. Kung sino lang ang binoto nyo, dapat yun lang ho ang makikita nyo doon sa resibo. Kasi kung sakaling magkagipitan, sa bagay, di naman bubuksan yan ang Comelec. Yung sigurado natin dito. Hindi yan bubuksan ng Comelec. Kunyari, nagkaroon ng abergat, nagkaroon ng question dito sa 2025 election. Automated. Tapos yung resibo, sasabihin nila, ilalabas yan para bilangin. Kalokohan ho yan. Ano mangyayari pag nagkataon? Hindi na ho sila magkakatiwala. Mawawalan na ho ng tiwala ang ating mga kababayan sa automated election. Kaya yung resibo na yan, na lang yan, kumbaga, sinasabi na lang sa inyo ng Comelec, may resibo kayo pero wala na akong kwenta yung mga yun. Ito, panoorin ho na dito, scroll lang ho tayo dito sa FB page nitong si Ma'am Joey at ika nga, yung pagiging usisero natin. Ma'am Jo, pairam ako ng wall mo Ayun, idol ko yan. Hindi pa ho nag-aano yan, ika nga, di pa nagsasalita sa Senado yan, hindi pa siya nakipagbardago lang kay Abante. Mataas na talaga respeto natin dyan sa alin na yan. Idol ho talaga natin yan. Noon pa man, alam yan ni Ma'am Joey,
ano ako yan wala pa talaga. Nung ano pa siya, hindi pa siya gaano kakilala, hindi pa ganun katanyag ang kanyang pangalan sa social media, di ba? Sa TikTok, sikat na siya nun. Nakita natin siya sa Facebook, ay sa YouTube natin siya nakita. Ito, si Ma'am Joey. Pakinggan natin tong post sa kanyang wall. Nako, matindi ho ito ha. Oh. Ano yan? Nako. Momilet! Paging. Anak na to. Chairman of the BEI, I would like to report po that we are having the votes be shaded by the watchers and the ballot secrecy folders are not being used. Nako! Yung kanina, yung ballot secrecy folder, wala. Hindi nakapalag sa atin yung ballot secrecy folder na yan. Alam nyo naman, syempre, di ba? Pagka usapang kopyahan, number 1 tayo dyan. Tingnan ko talagang ganun. Umpisahan ko. Siyempre, pinakapanghuli dyan, itong si Atty. Vic. Aba, sinid nitong mama. Tapos si Pastor Kibuloy. Magkakasunod yung mga yan. Nandun sila dun sa huling row. Panalo, ayos. Tapos dun sa first row, yung dito sa row na to, dun sa pinakadulo, yung titingnan mo yan. Oh. Anak ko, nandun itong si Atty. Jimmy Bondoc. Approve. Makikita mo na kagad eh. Ibig sabihin, tropa to, tropa. Ika nga, kapanalig natin. Sabi ko dun sa kasama ko yan, kapanalig natin yung mga yan. Yung mga yan, tropa yan. Hindi ho sila mukhang babad sa politika pero binoboto ho nila yung 10 kandidato natin. Napakagandang balita ho nun. Iba ho kasi yung mga babad sa politika eh. Yung mga nakita natin, mga ordinaryong Pilipino. Kumbaga, nakita nila yung kaibahan ng panunungkulan ni Tatay Digong at nitong si Bangag Marcos Jr. Sinisita po ng watcher from I do not see the party. I would like this to be noted in the minutes po. Nako, noted into the minutes na yan. Despite the fact of reporting, tinutuloy pa rin po na mag-shade. Bawal ho kasi yan. Sagrado ho yung boto nyo na yan. Huwag nyo hong ibigay ang pentel pen sa kung kani-kanino para lagyan ng ink yung mga na yan, yung balota na yan. Sa inyo ho yan. Matagal nyo hong inintay yan sa loob ng 3 taon. Marami ho kayong hinahing sa pamahalaan. At ito ang panahon para ma-address yung inyong mga hinaing na yon. So yung mga hinaing nyo na yon, huwag nyo hong ibigay sa kamay ng kung sino-sino. Kayo ho ang magdesisyon, kayo ilabas nyo ho ang sama ng loob nyo dyan. Balota na yan. Kung galit kayo, bakit ang mahal ng presyo ng kuryente? Iboto nyo tong 10 na to. Kung galit kayo, bakit ang mahal ng presyo ng mga pangunahing bilhin? Iboto nyo ho itong 10 na to. Kung galit kayo kung bakit ang mahal ng bigas, iboto nyo ho ang 10 na to. Yan ho ang kapangyarihan nyo. Yung kapangyarihan na yan, dapat wala hong ibang maglalagay sa papel, sa balota, kung sino-sino man, kayo ho. Karapatan nyo yan. Ngayon, kung gusto nyo ng assistance, marami hong dyan yung Comelec, kahaya ang mga tauhan niya. Imagine, nakaganyan lang ako sa cellphone ko, tumayo sa gilid ko yung sabi, bawal. Ano siya cellphone, madam? Alam naman ho namin bawal magpicture. Hindi, ngayon, di natin napaka-defensive ng Comelec na yung mga tauhan niya, yung tipong, ano nangyayari dito sa mga to? Dating eleksyon, di naman ganito, di ba? At walang maraming report na overvote, undervote nung mga nagdang eleksyon. Dito sa eleksyon na to, kaliwat kanan na ang problema sa mga porsyento, sa Banda Mindanao ho, ang dami nagkakagulo, mamaya ho, papanoorin natin. Ngayon, sila pa ho ang merong lakas na loob na sipatin kayo. Ang dating parang teacher sila, ayoko pa naman yun. Siyempre, pagka lagi kayo nangungopia, pagka merong tao sa likod nyo, parang di kayo komportable. Sabi ko doon kay ate, teka lang, para ko, siyempre, boboto ako, di ba? Doon ka. Ang hirap naman, baka kopyahin mo yung binoboto ko. Pagkaalis niya, sipat akong ganun. Ako, panalo na talaga kami. Kumbaga, nagiging makatotohanan na. Nagaganap na yung mga dapat maganap, di ba? Yun, sa tingin natin, malaki ang tsansa na manalo yung mga kandidato natin dito sa election na to. Mamaya baka bukas, senador na yung mga yan. Despite being a poll watcher who is disqualified from being an assistor for the elderly.
Ay, huwag nyo hong gawin yan. Sayang ho. Sayang. Ano nyo ho yan? Kung sa mga nakalipas na panahon, kung sino-sino lang ang hinahayaan yung magdikta sa inyo, kung sino iboboto nyo, naku, wag, please. May we also note po the presence of election paraphernalia. Excuse me. Yung excuse me, tama ang ginagawa niya, nagkakaroon ng documentation. Diba, para makita ng ating mga kababayan at ang News 5, GMA News, News PNP, Abra, PPO, Office of the Chief anong Office of the Chief PNP? Inutil yan, anong gagawin yan? Ito, sa Abra Poll Watcher ang nagsishade ng balota, PNP, super lembot ng ito talaga si Ma'am Joyo. Matindi talaga to. Ito, pasadahin natin. Ito yung kagabi. Nagawa na ho natin napasadahan na natin yan. Ngayon naman, ito ho, tingnan nyo naman. Tayo rin naman ho, pumila ho tayo. Naghintay ho siguro tayo mga nasa 20 to 25 minutes. Mga ganon sa pila. Okay lang naman, di naman mainit. Medyo maaga-aga pa, alas 11 pa lang nun eh. Yan o mga latest na kaganapan ngayon sa social media na kung saan inahatid sa inyo ng FB page nitong si Ma'am Joey de la Cruz. Ito ho, ano po ba? I have been receiving many sumbong about their ballots being tagged as overvote when they vote 12 senators. Nako, yari tayo dyan. Comelec! Yan ang ba sinasabi natin. Yan ba ang dahilan kung bakit ayaw niyong papicturean yung mga resibo at balota? Anak ng tokwa, oo. Ano pa ba? Barangay Malwid, Victoria Tarlac. Sira ang ACM. Haba ng pila. Nako, daming problema. Daming problema. Ito na ba ang inuna kasi ng Comelec yung pagsasampa ng kaso doon sa mga kababayan nating pinupuna yung mga ginagawa nilang paghahanda. Yung pinupuna yung proseso ng pag-eleksyon. Yan tuloy, imbis na atupagin nyo, yung mga problemang i-raise ng ating mga kababayan, kaso pa more. Ano pa ba? Ano pa bang ganap dito? Ayan naku, si Attorney Raul Lambino, palakpakan ho natin, nakaberde siya, nakaberde. Kulayan ho natin ang mga prosinto na kulay berde ngayong araw na to, pero yung mga nakita natin bumuboto sa ating mga kandidato, hindi ho sila nakaberde Pero solidong-solido ang atake, ika nga. Ano pa meron dito? Ma'am Joey, ito, ano to? In election, even a small mismatch in software version or hash code can undermine public trust if left unexplained. Naku, totoo yan. Naku, ayan na nga. Maglalabasan talaga yung mga na yan, yung mga kabalbalan ng Comelec. Ayusin nyo yan, Chairman George Garcia. Yan na nga ba sinasabi natin? Di ba? Kung kailan sila magji-jebs, doon sila naghahanap ng panghugas. Pero nung kasabihan sa amin na ganon, kung kailan ka magji-jebs, doon ka maghahanap ng panghugas mo, di ganon. Bago ka pa mag-jebs, kumpletos recados ka na, ika nga. Meron ka ng panghugas at pangbuhos. Buhos lang naman tayo Ganun yun. Ngayon, ganyan naging yan ang ginagawa ng Comelec. Kung kailan sila nag-jebs, doon sila Matagal na dapat na-address, na-explain sa ating mga kababayan yung mga irregularidad na yan. Ngayon, pag ang gustong mangyari ng Comelec, 110% ang tiwala ng ating mga kababayan dito sa 2025 midterm election. Gayong kaliwat kanan ang mga nangyayaring aberya. Eto, panoorin natin itong mga kababayan. Magkakataw. Ngayon sa aula, na nakatawang kubon yung mananto na adan mo malinin niya mapya. Sukay siya. Alam ko kung ang bayan ng Pilipino. Sa inyo, dahil alam mga Moro, alam ninyo, kuya nila ang unang produkto tanong sa tax, ay badsukay kanilan. Uged, nasabab ka nung kabalit yan. Ano meron dito? Yan, naibaliw nila ni Baksan niya. Sa ininula niya sa truck ang military. Na mga militara niya, ang ballot box. katawan ko. Teka. Bakit nilalabas niyo ang ballot box? Oy, mga military, huwag niyo ilabas yung ballot box. Dato Odin Sinswat. Anak ko, yari tayo dyan. Sino ba? Ano bang meron dyan? Alam ko na yung mga military ay may mga puso. Alam ko kung ano yung pinaglalaban nila sa taong bayan.
Ang pinaglalaban namin dito na makabuto yung maraming tao ng patas. Hindi sa inyo kayong mga konsensya. Wala ba kayong prinsipyo? Kami dito na mga Moro, alam ninyo, may mga paninindigan kami. May pinaniniwalaan kami. Sana po, mabigyan po ninyo ng pansin yung ginagawa sa amin dito. Hindi po dapat ganito. Kayo po dapat ang mag-secure sa amin. Hindi ganito. Nakakawala ng gana. Allahu Akbar. Mga pagali ko, abang sa mo, tetano. Nanasyata. Yan ang Marcos na to, ginulo niyo Pilipinas. Lang niya kayo, Marcos, ang ayos-ayos ng Mindanao bago niyo datnan ginulo niyo. Lang niya talaga tong administrasyon na to. Sarap anuhin no? Kung pwede lang aanuhin ko na. Pipigutin ko na tenga nito Kung ako lang si Marcos Sr., yung buhay pa ako, ganito ginagawa ng anak ko, pipingutin ko, baka sipain ko pa yung Marcos na yan hindi, kasi ang problema, di ko tayo si Marcos Sr., di ba? Ay, nako, ano pa yan nangyayari sa ating bansa? Kawawa mga Pilipino talaga. Ano nang mabatay? Inshallah, magpakamatay kami dito na hindi kami lalaban sa inyo. Dahil alam namin na ang pinaglalaban namin dito, yung masa na taga-Dato Udin Sinswat, yung mga kamag-anak ko dito, marami na pong namatay dito na wala man lang hustisya. Yung mga malilit na tao na pinapalit, ngayon nandito kami para ipaglaban sila. Pero sana, ang akala namin, kayo ng mga men in uniforms, ay kakampi namin sa lahat ng laban sa kasamaan. Bakit ganito? Yung prinsipyo ninyo, dapat manahig pa rin. Maawa naman kayo sa amin. Wala kaming kalaban-laban. Hindi kami lumalaban sa authority. Dapat mapag-usapan ito bago nyo ilabas yung box. Kasi kawawa yung sambayanan dito. Kami yung nagiging kawawa. Yung isang tao lang dyan na tumatayo, yan yung sumisira ng bayang ito. Relax ka na mo. Ako maraming beses akong nanungkulan sa gobyerno. Lahat ginawa ko. Lahat. Kahit buhay ko, tinaya ko sa pagsilbi sa sambayan ng Pilipino. Naging barangay kapitan ako, naging kaunsilor ako ng barangay. Naging kapitan ako, naging ABC, naging board member. Lahat na yan, nagdusa ako para sa taong bayan. Lahat ng pinasukan ko na trabaho, may tax ako dyan na binibigay sa gobyerno. Na dapat, sana, isipin naman din natin kung ano po yung dapat na magiging kinatnan ng pangyayaring ito. Maawa tayo sa sambayanan ng Dato Udin. Hindi po kami takot matalo. Kaya nga, ang gusto namin mag-serve dito ay yung PNP. Hindi po yung mga guro na wala naman silang lisensya na guro. Wala po silang, wala po silang register sa DepEd. Biglaan lang po yung decision sa kanina, madaling araw, na ang magsaserve is yung mga gipetisyonan namin na mga guro. Sana po, Chief Minister, matulungan po ninyo kami sa mga pangyayari dito. Ang ating gobernador, dapat po tutukan po ninyo yung pangyayari dito sa Dato Udin kasi hindi na po maganda yung nangyayari dito. Talagang sa pilitan na po itong ginagawa nila sa taong bayan ng Dato Udin Sinswat. Mga taga-mainstream media, i-pick upin nyo yan. Naku, ano pa bang meron dito? Ito si Ma'am Joey. Naku, fresh na fresh si Ma'am Joey. Fresh na fresh. Nakaboto na po ako. Ayan. Gusto lang po ipaalam sa lahat na kayo po ay lumabas
at bumoto. Siguraduhin po ninyo na ang lalabas sa inyong resibo ay ang mga pangalan ng inyong binoto. Magdala po kayo ng inyong kodigo para masigurado na ang inyong binoto makukumpara nyo sa resibo na ito ay tiyak na lalabas lahat ng inyong mga napili. Ayan, labas po tayo, laban. Ipakita po ninyo ang inyong protesta sa pamamagitan ng pagboto. Importante po iyan. At bantayan natin ang ating boto, bantayan natin ang karapatan. Laban po tayong lahat. Ano pa? Meron dito. Ito. Parang malupit ho ito. Game. Naku. Oh, naku. Nakakagulo. Ayan o, naku, kamot ulo itong si Bangag. Tingnan nyo naman, kamot ulo si Bangag. Talagang mapapakamot ka na lang eh. Anong toko, ito kasi, ba't di pa kasi ano to eh. Diba? Nakaboto na rin ho itong si Bangag. Ayan o, bumoto ho siya sa Ilocos Susi. Wala ka matitipan, no? Dito tayo. Sa ngayon, dito makapo ang stop na pinapanahon. Kung anong lang paano sa nakalista digdi, yun lang ang pinatao ni. Bakit po sa nakalista digdi is matatawan ni. Dahil ang iba is naka-highlight. Kumbaga monitoring, naka-highlight. So bako pa yan o sigurado na pa. Mapailing pa sinda kang buto ninda kung talagang ang binutuhan ninda is supig ka darami. Bako kapos na nyaon dyan nakalista is sigurado digdi sa mo yung maputo. Ayan. Dapat po palan mo, napipicturan kami pag nagboto kami. Ay, kami nagtarap ng picture na mapicture sa inyo na araw kaya. May iling yung baga sa boto. May one time wala kami. Kaya kita, ano kita digdi oh? Paano po baga kaya? Nakabot pa baga duman sa muya, napipicturan da kami pag nagboto kami. Sabi kang tugang ko, sabi mo sa kantugang mo, pero wala akong taramon na magpicture ka mo kan mga mabuto. Mamonitor sa indo ang watcher. So aram na ito, ini ka sa hanapan ni iyan. May present number baga ka mo adi. Aram ito sa nakabukta kang mga watcher mi sa mga kada presento. Aram din ako sisig ang mamatahan nila. So ini, madara ka mo kay niki kodigo. Bago ka maglaw, mahapot ang leader ko, daranin do ang kodigo. Once sa daranin do ang kodigo, diwas nindo, aram inagkukodigo ka mo. Adi, mataw kami kay Niki Kodigo, pero pagkatapos kayo ni, hindi ni Kwan, balik ini, may balik pa ini sa Indo. Pagkatapos ng eleksyon, may babalik pa kami sa Indo. Hindi ni Kwan. So, assurance niya, ang pagkakagat ko sa Indo. Linyada lang. Pero kung dahil makataw ka assurance, yung aramanin pa ganito kung hain ang kabungon yan. Aramanin do kung Kwan, siguro, aram taman. Kami mga nakalista digdi, halimbawa may nakalista digdi. Nanyaorman, leader man sa Balyo. So, assurance sa ano lang ang gusto nindo, sabi ko. Kwarta lang, agad nilang paninindugan. Yan si Sepo, nagsabi sa tugang ko na araw katong pipicturan da po kami. Ali po baga kaya digdi sa tugang ko, ito po ang tinaram sa muya, napipicturan da kami. Ta naka-highlights da po kay sugabos na pangaran mo. Kasi nagsabi na pipicturan. Tugang ko mismo. Ako tong katsan kung sino nagtaram. Tayo po kayo itong tinaram sa muya, napipicturan da kami. Dakura na nadidigdi sa kuura, akong pitataram na pipicturan. Ako nga ang pitataram ko sa Indo, iyo man ang pitataram ko sa mga assurance lang. Tahiling lang nindo ang boto nindo na talagang inipigdadaran nindo. Ngayon, siguro sa sarili taman, aram ka baga kung saan kita. Ini lang na grupo na ini. Iyo lang ang pigahagad pina-assurance. Hindi ako nagtaram. May tutang ka na hindi. Hindi ako nagtaram na mapapicture. Hindi ako nagtaram. 100% akong pigataram ang kailan. Na picture. Hindi ako nagtaram dahil sabi ko, bawal mo ng picture. Nagtitaraman nga niya ako mapicture. Bawal mo ng picture. Hindi ako sa inyo masugo na picture ka mo. Ini lang. Darahon hindi ini. Bawal ang kudigo. Si Mayor mismo ang nagtataram sa bako. Bawal ang kudigo.
Ade, pag laong niyo dumalakot kami, darama ang kodigo mo. Pag pinailing na okay. Babantayan ka mo sa kudumakan. Mailing nilang na pinuto nito ang global na albay. Ano kayo matipod lang ba? Pero kung kayo man sa nao, wala akong sinabihan na picture. Ako nga na nagtataram na bawal ang picture. Kaya ako sa tuwag kay Nonoy. Mataw sa inyong asyura sa mga kato. Ano pa ba meron dito? Nako, ito pa ho mga kababayan, oh. Grabe naman yan. Oh, yan oh, ganyan oh mga kaganapan ngayon dito sa election na to. Ito, ganitong senaryo ngayon. Oh, yan oh. Oh, Lanao del Sur naman oh ito, Lanao del Sur. Grabe naman to mga ano na to, itong mga pulis na to, mga ano ho talaga, kung ano mang konteksto nito, hindi yun natin pero pinapakita ho na walang armas pero nanunutok pa rin tong pulis na to. Ano ho ito mga kababayan, meron ho talagang problema ngayon ng dyan sa PNP, meron ho talagang problema sa totoo lang. AFP, PNP, meron hong problema. Overvote daw. Naku. O dito naman, ano meron dito? Iwaran di butos to. Naman respeto, pakataltal na kami dilabas. Ang nga bastos to, ang nga butante to. Ang nga bastos. You get out from here! You get out from here. Oh, over vote. Pangontra sa black vote. Naku, yari tayo dyan. Oh. Parang siguro yung makina, alam na niya, kumbaga nakaprogram na sa makina, yung pagba-black vote ng mga pagka ikaw black vote ka, automatic invalid mo kasi yun eh. Kumbaga nakarehistro na, halimbawa binoto mo si Pastor Kibuloy, kung Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez, babasahin yun ng makina na yung mga kandidato na yun, black voting yun. So ang gagawin niya sa yung balota, i-overvote niya para hindi mabasa. Magaling kang bata ka, Ma'am Joey. Sa tingin ko ano yan valid yung punto niya na yun. Ito naman mga kababayan, dito tayo kay Ma'am Kipi. Ma'am Kipi! Dito ko kay Ma'am Kipi. I love Ma'am Kipi. Magaling naman kasi. Pina-follow natin yan. Isa ho tayo sa masugid niyang reader niya. Bakit nyo kami pipili maglagay ng ink? Sir, excuse me po. Hindi pa ka namin na... Sir, wait lang po, relax lang po. Hindi po kayong magalit kasi sila po sila ma'am po. Sinabi po ni principal, okay lang po. Ay, hindi okay na magpagaling kami na hindi na-reveal yung boto namin. Bibilangin po sila, sir. Hindi pwedeng ganun, sistema I-ano ni po, hindi ako magpapalagay ng ink. Kasi hindi na ako sure kung napigilan yan eh. Huwag po kayo magpalagay ng ink. Yan na nga ba sinasabi natin. Ang dami ho talagang aberya na nangyayari ngayon sa botohan na to. Panoorin. Umaaray na ang mga botante sa Highway Hills Elementary School sa Mandaluyong City matapos pumalya ang automated counting machine. Hoy, Comelec! Kawawa mga botante sa inyo. Puro kasi kayo kaso dito, kaso doon. Kaliwat kanan na pang kakaso. Hindi nyo inuna ventilation, dapat well-ventilated. Sa init na to talaga magbe-breakdown yung mga yan. Langya kayo, oo eh. Bahasahan natin, George Garcia yan. O yan, si Marcos Jr., kamot-kamot na lang. Puro ano ho kasi. Nako na nga ho ba sinasabi natin, hindi ho talaga kinarga ng INC itong si Martin Romualdez. Kasi nga naman, siya ho talaga ang kumbaga promotor kung anong mga klaseng kapalpakan, mga kabalbalan nangyayari sa ating bansa. Isa ho siya sa mga nagpakasangkapan, sa mga maiitim na balak nitong si Marcos Jr. No? Ito, just found out that the INC left blank the congressman position in Tacloban. Martin Romualdez runs unopposed. INC also pointedly made Duterte Youth the party list to vote for in district. INC carries different party lists depending on region. Masterclass. Tama nga naman, di ba? Para nga yung mga party list na kung saan hindi
magpapakasangkapan dito kay Tambaluslos, manalo lahat. Ang galing ng ang galing ng strategiya ng INC. Palakpakan natin ang INC, kay OJC at lahat ng religious group na ngayong mga panahon na to tinatayuan kung ano ang tama. Palakpakan natin sila lahat. Ito. Vote with the